Hi everyone! Welcome back to my channel! Sa video po natin ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat natin gawin kapag na-admit si baby sa NICU or yung Neonatal Intensive Care Unit. Yun ay yung mga ICU sa mga baby. Kani-kanina lang may napanood ako na FB Reel na kung saan yung mother nag-post siya ng video ng kanyang anak. Nakalagay sa caption niya na after few hours namatay din yung kanyang baby. So, na-curious ako kaya tinignan ko sa comment kung ano ba kung bakit ganun ang nangyari. Ang reason daw, dahil nagkaroon ng pneumonia yung baby niya. Tapos naalala ko tuloy yung naging experience ko sa aking baby na si baby CJ. Nung kakapakanak ko pa lang sa kanya, inadmit din siya sa NICU. Naiwan siya doon ng 10 days kaya hindi ko siya kasama nung pag-uwi ko sa bahay. Hindi ko alam noon kung ano-ano yung mga dapat kong gawin kapag nasa NICU si baby. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung kayo ay first time mom tapos na-admit sa NICU yung baby ninyo or kayo ay mga nanay na kung saan na-admit yung baby sa NICU. So ito yung mga dapat ninyong malaman. Kasi ito yung mga hindi ko alam na sana alam ko pero hindi ko alam. Okay, so number 1, stay informed. Makibalita ka sa NICU staff or sa nurses doon sa NICU kung kumusta na si baby, kung ano ba yung update sa kanyang treatment, sa kanyang condition. Bibigay din naman sila ng number. Pwede nyo silang i-text, pwede nyo silang tawagan. Maki-update kayo kung ano na ba yung update sa inyong mga baby. Pangalawa, stay connected. Stay connected kay baby. Hindi doon pwede mag-stay overnight yung mother sa NICU. Pero meron silang binibigay na time na pwede mag-visit yung mother. Spend time with your baby as much as possible. Dahil kakapanganak natin tapos inadmit sila agad sa NICU, may sense of fear din sila, di ba? Natatakot din yan. Kaya kailangan natin i-comfort din yung ating baby. So, kausapin natin, hawakan yung kanilang kamay, tapos i-comfort natin sila. So, yung experience ko noon, na-CS ako noon, tapos after kong magising, sabi ko, nasaan si baby? Tapos sabi nila nasa NICU. Tapos, pumasok si Doc, yung aking OB. Sabi niya, yung baby mo na-admit sa NICU kasi meron daw infection. Tapos, may pneumonia, ganon. Parang nakakawasak ng dibdib na marinig na yung baby mo nasa NICU, na-admit, hindi mo may uwi, ganon. So, as a first-time mom, masakit yun sa pakiramdam. Parang gumuho yung mundo mo. Ganon. Tapos, ang ginawa ko noon, pinuntahan ko si baby sa NICU. Kahit tapos na yung visiting hours sa NICU, nakiusap yung ate ko na kung pwede, bisitahin ko din si baby kasi hindi ko pa talaga siya nakikita. Bagong CS ako noon. Tapos, bawal pa ipasok daw yung wheelchair. Kaya, ang ginawa ko, tumayo na ako, naglakad na ako papunta doon sa loob ng NICU. Tapos, ayun, nakita ko na si baby. Parang, kapag nakita mo pala yung baby, parang nakakalakas din ng loob, ganun. Parang, wow, may baby na ako. Parang ganun. Kasi first time mom ako eh. Tapos, ganun pa yung nangyari sa baby ko. Basta, masaya yung feeling. Parang, hindi mo mafe-feel yung sakit or yung ano. Kasi kapag bago kang CS, tapos, tumayo ka para kang nalulula, para kang matutumba. Pero hindi mo yun ma-feel kapag nakita mo na yung baby mo. Pangatlo naman ay bring breast milk. Kung wala kang breast milk, okay lang, magdala ka ng formula. Kasi sa aking experience, nung pagkapanganak ko, hindi naman agad-agad lumabas yung breast milk ko. Mga after 3 days, saka lumabas yung aking breast milk. Tapos nung nakapanganak ako, after mga 1 day, doon ko nalaman na dapat pala magdala ako ng gatas ni baby. Kasi yun ang ipapainom sa kanila habang wala pa akong breast milk. So, nagdala kami noon ng formula sa NICU. Tapos naisip ko, hala, ilang days na nakalipas. Kasi noon, hindi ko alam na kapag pala yung baby mo na-admit sa NICU, dapat ay magdala ka ng breast milk. Kung wala kang breast milk, magdala ka ng formula. Hindi ko yun alam. Bumili agad kami ng gatas, tapos binigay namin doon sa NICU. Tapos napaisip ako, ano kayang ginawa nila? Saan kaya kumuha ng gatas na pinapainom kay baby? So,
So yun pala, kumukuha sila ng gatas doon sa supply ng ibang baby para i-share doon sa baby. Doon sa baby na walang gatas. Ganun ang ginagawa nila. Pero syempre naman, wag naman nating iasa sa iba. So kailangan din naman nating mag-provide ng gatas. Mag-provide ng milk ni baby. Pang-4, provide diapers. Ayan. So dahil kailangan nating mag-provide ng milk, magpo-provide din tayo ng diaper. Kasi yung baby natin, kapag nagstay sa NICU, based sa aking experience, yung NICU, sila na yung magpo-provide ng mga damit ni baby sa pang-araw-araw na stay nila doon. Pero tayo ang magpo-provide ng milk at diaper, pati tubig. So, ang nirecommend sa akin noon ng NICU ay yung distilled water na absolute distilled water. So, hanggang ngayon, si baby ang ininom niya, absolute pa rin. And, mag-provide din tayo ng diapers. Ang average na nagagamit ng isang newborn sa isang araw ay 8 to 12. Depende yan sa baby kung marami ba siyang ini-intake na liquid. Siyempre, ihi ng ihi yan. Tapos, kung lalong-lalo na kapag mga newborn palaging nagpupup yan, kaya kailangan natin mag-provide ng 8 to 12 diapers per day. Ako ang ginagawa ko noon, syempre hindi naman ako everyday nasa NICU kasi malayo. Medyo may kalayuan yung distansya ng aming tirahan sa hospital. So ang ginagawa ko, every other day, pumupunta kami doon. Lumabas na yung aking breast milk, dinadala ko doon frozen. Frozen as in frozen. Tapos kailangan pa namin mag-travel, kaya nilalagyan ko ng yelo doon sa mga pagitan ng breast milk na nasa pouch para hindi agad matunaw. Pero bago kami pumunta doon, mga early morning, nag-text na ako doon sa staff, doon sa nurses sa NICU na kung ano ba ang kailangan ni baby, kung ano pa ba yung kulang, mayroon pa ba akong dapat dalhin, ganun. Tapos mag-update sila na, halimbawa, ma'am, wala nang diaper si baby, ma'am, kulang na yung ma'am, magdala ng tubig, ganun. Basta mag-stay in touch kayo palagi sa NICU nurses, NICU staff, or nurses doon. Dahil sila yung nag-aalaga sa babies ninyo, sila rin ang nakakaalam kung ano pa ba ang dapat nyong dalhin. Kung ubos na ba yung diaper, kung wala na bang gatas or tubig, or cotton, ayan, magpo-provide pa tayo ng cotton balls. At saka tip ko nga pala sa inyo, kung yung baby ninyo ay nasa NICU, syempre, medyo marami-raming mga diaper ang kakailanganin nyo yan. Bumili na kayo ng diaper, hindi doon sa loob ng ospital kasi mahal. Bumili na kayo ng diaper dito, sa malapit sa inyo. Halimbawa sa mga mall, sa mga grocery store, kasi mas mura yan kaysa sa binibenta ng ospital sa loob. Next naman ay, take care of yourself. Kumain ka ng mabuti. Kahit na iniisip mo yung baby mo sa NICU, kumain ka pa rin ng mabuti. Uminom ka ng maraming tubig para hindi ka ma-dehydrate. Magpahinga ka rin kapag may time. Papaano mo maaalagaan yung baby mo kung yung sarili mo ay hindi mo inaalagaan, di ba? So, dapat malakas ka kapag pupunta ka kay baby. Isipin mo na lang na yung baby mo umaasa sa'yo. Paano mo siya maaalagaan kung may hina ka, kung may sakit ka, di ba? Kaya, take good care of yourself din naman. Pang-6, seek support. Kapag yung baby natin ay nasa NICU, as mothers, maraming mga nag-overthink tayo, di ba? Maraming mga ideas na pumapasok sa atin, maraming tayong mga naiisip, kung minsan mga negative na. Kailangan natin ng support system. So, makipag-usap tayo sa ating friends, sa ating family. Pwede naman tayong mag-join sa mga FB groups. Mag-join tayo sa mga support group na kung saan yung parents na kasali doon ay may babies din sa NICU. Para ma-feel natin na, ay hindi pala ako nag-iisa. Meron din na ibang tao, may mga nanay din na tulad natin, ganun din ang pinagdadaanan. Pang-7, stay positive. Mag-focus ka sa progress ng iyong baby. Kahit gaano pa kaliit, i-celebrate natin yung bawat milestone. At dapat tayo maging optimistic. Maging tayong hopeful para sa future ni baby.
dapat stay positive. Staying positive palagi na si baby ay magiging okay din. Huwag nating isipin na ay si baby ganyan, may sakit, kawawa naman. Oo, may sakit si baby, pero mag-focus tayo sa progress niya. Kahit gaano pa kaliit na progress yan, mahalaga yan. Halimbawa na lang, yung baby ko noon, may naswerohan, may oxygen, may swero, tapos, after few days, wala na si baby, hindi na nilalagyan ng oxygen. Parang ang saya-saya ko noon na, yes, wala ng oxygen si baby na. Ibig sabihin, nakahinga na siya ng maayos. Doon. Mga small progress ni baby, i-celebrate natin. Sunod naman, pang 8 ay educate yourself. Alamin natin kung ano ba yung sakit ni baby. Tapos, mag-research tayo kung ano yung kanyang condition, kung ano yung treatment na ginagawa sa kanya. Kapag meron tayong alam sa kung ano ang sakit ni baby, kung ano yung mga dapat gawin para siya ay gumaling, di ba parang na-empower din tayo? Parang nafe-feel natin na involved din tayo sa pag-aalaga sa kanya. Next is communicate with the medical team. Magtanong kayo, itanong nyo na yung mga gusto nyong itanong, i-voice out nyo yung inyong mga concern, at makipag-discuss sa kanila kung ano ba yung kanilang care plan para sa yung baby. Tandaan natin na yung medical team ay nandyan para suportahan tayo at yung ating baby. And last, number 10, seek comfort in faith. Manalangin tayo na sana ay bigyan tayo ng lakas at pag-asa ng ating may kapal. Kasi yung Diyos lamang, siya yung source of life. Siya lamang yung nakakaalam ng lahat. I-pray natin yung fast recovery ni baby at sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan na yung baby natin ay nasa loving hands. Thank you so much for watching. Kung kayo ay may mga tanong, pwede kayong mag-comment sa baba. Okay? Bye-bye!